May amoy ang umagang iyon na hindi ko malilimutan. Sariwa ang hangin na may halong amoy damo at bagong huling isda mula sa ilog. Bata pa ako noon, halos hanggang tuhod lang ang damo sa eskinita papuntang sapa. At ang paa ko lagi na may putik na parang hindi ko na maaalis kahit lagyan pa ni nanay ng sabon. Doon ko unang napansin si Elias. Hindi ko alam kung iyon talaga ang pangalan niya. Yun lang ang tawag sa kanya ng mga bata dahil mahiyain siya. At kapag tinatanong kung saan nakatira, lagi niyang sinasabi, doon lang malapit sa punong akasya, sabay turo sa gilid ng gubat na parang may sariling hangin na umaalon kahit walang ihip. Tahimik siyang bata pero hindi nakakatakot ang katahimikan niya. Sa halip, parang mas gumagaan ang paligid kapag nandoon siya, parang may kumpas ang anino ng mga dahon at pati ang alon sa sapa ay nadiging banayad. Kapag tanghali, naglalaro kaming dalawa sa ilalim ng malaking mangga sa tabi ng kubo ni na Lola Sabel. May mga araw na pakiramdam ko mas matanda siya sa amin dahil kung mag-isip siya ay may bigat, parang laging may iniingatan. Pero kapag naghabulan at tawa kami ng tawa, mas bata pa siya sa pinakabatang pinsan ko. Kaya niyang tumalon ng mataas na parang kaya niyang lapitan ang mga ibon sa sanga. Nakakatuwa rin kasi kapag umiiyak ang kapatid kong bunso na si Miko, si Elias lang ang nakakapatahan. Kukuha siya ng tuyong talahib, gagawin yung parang maliit na plauta at hihipan. Tapos parang may musika kahit wala naman talagang tugtog at tatahimik si Miko na para bang may inaalaala siyang magandang panaginip. Hindi ko matukoy kung bakit kakaiba si Elias. Una, hindi ko pa siyang nakitang nilalamok. Lahat kami ay may tigyawat na kagat sa binti kapag hapon, pero siya makinis ang balat at hindi nanlilimahid. Pangalawa, kapag dapit hapon at kailangan na naming umuwi, lagi siyang nauuna sa pag-alis. Mauna na ako, sabi niya minsan, hindi tumitingin sa akin. Bawal akong gabihin. Tinanong ko kung galit ba ang nanay niya. Pero ngumiti lang siya, yung ngiting parang alam niya ang lihim ng ilog at langit. Tapos tumakbo na siya paakyat. Lumaki akong puno ng gawain sa bahay. Gigising ako ng maaga para mag-igib, magwawalis sa bakuran, at isasabay ang paglalaba ng uniforme ko at ni Miko sa poso. Sa mga ganitong umaga, may pagkakataon na maabutan ko si Elias na nakaupo sa tuod, hawak ang sama na ginagawang patpat, at nakatingin lang sa papasikat na araw. Ang dami mong ginagawa, sabi niya minsan habang nilalaga ni nanay ang munggo. Masasanay ka rin, sagot ko. Hindi siya sumagot pero may tinig sa loob ko na tila nagsasabing naranasan na rin niya ang ganitong pagod kahit hindi ko mawari kung saang bahay at saang mesa. Minsan dinalhan niya kami ng bungkos ng pinitas na pandan at ilang ugat na ang sabi niya ay pampabango ng sinaing. Natawa si nanay at sinubukan. Nang araw na yon, kumalat ang bangong para bang may piyesta sa maliit naming kusina. Tinawag ako ni nanay sa isang tabi at biniro akong, "Iba yang kaibigan mo, marunong mamili ng bango." Napangiti ako pero hindi ko maipaliwanag kung bakit kinabahan din ako. Tuwing piyesta, sumasama siya sa amin pero laging malayo ang tingin niya kapag dumaraan ang prosesyon. Habang lahat ay may hawak na kandila, sa kanya ko nakikitang mas maliwanag ang apoy kahit hindi siya humihip. Nang minsang sabay kaming naupo sa gilid ng kalsada matapos ang parada, tinanong ko kung bakit hindi ko pa nakikita ang nanay o tatay niya. "Trabaho sila," sagot niya, maikli, parang ayaw nang palawigin ang kwento. "Saan?" tanong ko ulit, pero tumingin lang siya sa mga parol na nakasabit sa kable at parang doon niya kinakausap ang sarili. May bigat sa mukha niya na ngayon ko lang napansin, yung uri ng lungkot na hindi umiiyak pero hindi rin natutulog. Sa gabing iyon, nagpaalam siya ng mas maaga kaysa dati. Pagkatapos ng ilang buwan, dumating ang unos. Malakas ang bagyo. Naputol ang kuryente at tumirik sa kalsada ang hilang punong niyog.
Nagtulungan ang mga kapitbahay at pati si Ilyas nakita kong kasama sa pag-aayos ng bubong ni Man Ernesto. Wala siyang takot umakyat. Parang kabisado niya ang lakas ng hangin. Alam kung saan tatapak para hindi madulas. Nagtaka ako nang hindi man lang siya nilalamig kahit basang-basa. Samantalang ako ay nanginginig na nakabalot sa lumang tuwalya. Pagkatapos ng bagyo, naglakad kami sa sapa. Puno ng dahon ang ibabaw at madilim ang tubig. May mga piraso ng kahoy na dadaan dito bukas, sabi niya. Parang tiyak na tiyak. Kinabukasan, may mga kahoy nga na inanod mula sa itaas. Ginamit ni tatay ang ilan para sa bagong panggatong. Muli akong napatingin kay Ilyas at naisip kong maraming alam ang batang ito na hindi natuturo sa paaralan. Isang hapon ng Hunyo, kasi simula pa lang ng klase, na late ako sa uwian dahil sa paglilinis ng silid. Bumuhos ang malakas na ulan at humalinaw-naw sa bubong ang hampas ng patak. Tinakdyuhan ko ang kubo ni na Lola Sabel para doon sumilong. Sa di kalayuan, nakita ko si Ilyas nakatayo sa ilalim ng mangga, waring may hinihintay. Tinanong ko kung bakit hindi siya umuwi. May kailangan pa ako, sagot niya. Sabay tingin sa gubat na parang may kausap. Kanino? Tanong ko. Wala, sambit niya at saka lumapit sa akin. Inabot niya sa palad ko ang maliit na taling hinabi sa tuyong damo, parang pulseras. Para sa'yo. Kapag nawala ako, isuot mo ito kapag gusto mong maalala kung saan ako huling tumayo. Natawa ako at sinabing, ang drama mo. Pero nang haplusin ko ang hibla, parang tumimo sa balat ko ang lamig na hindi ko maipaliwanag. Sige, uuwi na ako, sabi niya at tumakbo papunta sa gilid ng gubat habang umuulan pa. Sa utak ko, sasabihin ko sanang bukas sabay kaming pumasok sa eskwela. Hindi ko na nasabi. Kinabukasan, hindi pumasok si Ilyas. Inisip ko, baka nilagnat. Kinahapunan, nagpunta ako sa akasya sa punong tinutukoy niya. Walang bakas ng apak, walang iniwang tsinelas, kahit kapirasong tela. Lumipas ang isa pang araw, sumunod na linggo, at isa pang buwan. Pumunta ako sa lahat ng pamilyar na lugar namin. Sa sapa, sa kubo ni Lola Sabel, sa ilalim ng mangga, sa tuod sa eskinita. Tila nilinis ng ulan ang bawat tanda ng dati naming pagupo, pagtakbo at pagtawa. Nang tanungin ko ang matatanda, kanya-kanyang haka-haka ang sagot. May nagsabing lumuwas daw ng Maynila, may nagsabing sumama sa tiyuhin sa kabilang bayan, may nagsabi pang napuruhan daw ng lagnat at hindi na gumaling. Si Mang Ernesto naman nakakunot noo, bulong ang tinig. Baka kinuha ng gubat, may bata talagang ganun, hindi para dito. Napailing si nanay at sinaway siya. Huwag kang ganyan sa harap ng bata. Pero ramdam kong may bahagyang lamig sa mismong pangalan ni Ilyas tuwing binabanggit ko. Habang lumilipas ang mga taon, natuto akong wag asahang bigla siyang susulpot sa kanto. Pero totoo rin na may mga dapitapon na napapatigil ako sa paghahakot ng kahoy kapag may nakita akong maliliit na ilaw na parang alitaptap na masyadong maliwanag para sa alitaptap. Doon ako natutong manahimik at makinig sa tunog ng hangin dahil minsan sa pagitan ng pag-aspas ng dahon at pagtilamsik ng isda, parang may boses na mahina, pamilyar at malapit sa puso. Huwag kang matakot, wari bang sabi nito, bagaman baka guni-guni ko lang. Suot ko pa rin ang pulserang gawa sa tuyong damo, kahit paulit-ulit nang napunit at tinahi ko ulit gamit ang sinulid. Pinagtatawanan ako ni Miko at sinasabing sentimental ako, pero pinapabayaan din niya ako dahil alam niyang may mga alaala tayong mas madaling buuin kaysa bitawan. Naging abala ako sa pag-aaral at sa pagtulong sa bahay. At unti-unting naging kuwento na lang si Ilyas kapag gabi at tahimik ang lahat. Ngunit minsan, kapag pumapatak ang ulan nang walang paunang ulap,
at ang hangin ay parang may kinakausap na sanga, bumabalik sa akin ang araw na iniabot niya ang pulserang iyon. Naisip kong hindi naman talaga siya tuluyang nawala. Baka lumipat lang sa lugar na mas alam niya at mas alam kung nasaan din ako. At kahit gaano ko kagustong magalit sa bigla na lang niyang pag-alis na walang paalam, mas nanaig ang kuryosidad kung bakit nag-iba ang tingin niya sa gubat, kung bakit mas maliwanag sa kanya ang apoy ng kandila, at kung bakit kailangang lagi siyang mauna bago magdilim. May mga gabi na sinusubok kong kumbinsihin ang sarili kong lumaki lang ako at nagbago ang pakahulugan ko sa mga alaala. Pero sa kaibuturan, may boses na hindi nagsisinungaling. Hindi siya alamat, hindi rin basta imbento ng bata. Totoo ang haplos ng lamig sa pulserang iyon, totoo ang bigat ng hakbang niya sa tuod. Totoo ang pagkatamis ng sinaing ng lagyan niya ng pandan. At totoo ang paraan ng pagngiti niya parang may inaantabayanan. At kung totoo iyon, totoo ring isang araw, sa oras na hindi ko inaasahan, may babalik na anyong pamilyar, may sasalubong na presensyang matagal na walan. Hindi ko alam kailan, hindi ko alam kung saan. Ang alam ko lang, handa ang puso kong makinig. Dahil minsan ang hinayaan nitong turuan ako ng tahimik na musika ang isang batang hindi palaging sa liwanag naninirahan. Kaya dito ako, mas marami na ang gawain, mas kaunti na ang oras para sa mga laro, pero buo pa rin ang alaala. Kapag umaga at nagsisimula ng umusok ang palayok, minsan ay sumisingit ang amoy ng pandan kahit wala naman akong inilagay. Kapag hapon at tapos na ang klase, naaalala ko ang mangga at ang lilim nito at ang taong sabay sa pintig ng hangin. Kung ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga tagapanalaga ng gubat ay may bahid man ng katotohanan, hindi ko pa iyon kayang patunayan. Pero hindi ko rin kayang itanggi na may mga tao sa buhay natin na parang tubig. Minsan aninaw, minsan ulap, pero laging nandiyan. Si Ilyas ang unang nagturo sa akin yon. Kung bakit siya umalis nang walang paalam, iyan ang tanong na hindi ko sinasadyang dalhin araw-araw. Hindi ito naghahanap ng lungkot, kundi ng kasagutan. At may kutob akong darating din ang araw na yon. Dahil may mga pangakong hindi binibigkas pero tinutupad kapag handa na ang dalawang taong matagal nang naghintayan. Lumipas ang mga araw at linggo at tuluyan nang nawala si Ilyas. Una kong inisip na baka may sakit lang siya o pansamantalang pinauwi ng mga magulang niya sa malayong kamag-anak. Pero habang patuloy ang pagbilang ng mga araw, napansin ko na walang bakas ng pagbabalik. Hindi na siya muling lumitaw sa ilalim ng mangga, hindi na nakaupo sa tuod sa eskinita, at higit sa lahat, wala na ang pamilyar na presensyang lagi kong nadarama kahit hindi kami nagkikita. Sa umpisa, pilit kong itinatanggi. Baka lang masyadong abala o may iniwasan. Pero sa bawat gabing dumaraan, mas malinaw na hindi siya basta-basta naglaho. May mas malalim na dahilan kung bakit hindi siya bumalik. Naging usap-usapan siya sa baryo. May mga kapitbahay na nagkukuwento habang naglalaba sa poso. Ang sabi ng ilan, baka daw lumuwas ng Maynila para mag-aral o magtrabaho, kaya hindi na nagpaalam. Ang iba naman, mas malupit ang pahayag. Baka raw nalunod sa ilog noong malakas ang ulan at natangay ng agos. Ngunit ang pinakanakakapangilabot ay ang bulungan ng matatanda. Kapag gabi at nagkukwentuhan ang mga ito sa tindahan ni Aling Mila, madalas kong marinig ang salitang kinuha ng gubat. Ang ibig nilang sabihin, may mga batang hindi talaga para manatili sa mundo ng tao at may panahon na kuunin sila pabalik ng kanilang pinagmulan. Sa tuwing maririnig ko iyon, napapapitlan ako at napapahigpit ng hawak sa pulserang iniwan niya sa akin. Ayaw kong tanggapin na hindi na siya babalik, kaya paulit-ulit kong pinapakalma ang sarili na baka bukas o sa makalawa, muli siyang lilitaw at tatawagin akong sabay sa paglalaro. Ngunit habang tumatagal,
natutunan kong tanggapin na baka iyon na ang huling beses naming pagkikita. Sa kabila ng pag-asa, lumipas ang mga buwan na walang kahit anong senyales. Unti-unti na ring nasanay ang mga tao na wala na si Ilyas. Ang mga bata sa baryo na dati kasabay naming naglalaro, halos nakalimutan na siya. Ako na lang yata ang patuloy na nakakaramdam ng puwang sa tuwing dadaanan ko ang mga lugar na dati naming pinupuntahan. Hindi ko man gustuhin, pero napapailing ako sa tuwing naaalala kong hindi man lang siya nagpaalam. May mga gabing nadadala ako sa pagtatanong kung naging totoo ba ang lahat o baka imahinasyon lang ng isang batang naghanap ng kaibigan. Pero kahit pilitin kong lokohin ang sarili, ramdam kong totoo ang bawat halakhak, bawat tingin at bawat haplos ng malamig na hangin na dala niya noon. Habang tumatagal, natuto akong mabuhay nang wala siya. Kailangan dahil marami rin akong responsibilidad sa bahay. Sa tuwing bumabangon ako ng madaling araw para mag-igib ng tubig, pinapaalalahanan ko ang sarili na wala na ang batang laging nakaupo sa tuod at nag-aabang. Kapag tumutulong ako kay nanay sa pagluluto, wala na ang amoy ng pandan na parang palaging dala niya. At kapag piyesta, hindi ko na nakikitang nakatayo siya sa gilid, nakatitig sa mga parol na parang may malalim na iniisip. Kahit anong pilit kong hanapin ang bakas niya, parang nilinis ng panahon ang lahat ng alaala, maliban na lang sa nasa loob ng aking dibdib. Hindi ko rin alam kung bakit kahit maraming taon ang lumipas, hindi ko siya tuluyan nalimutan. May mga pagkakataon na halos mawala na siya sa isip ko, lalo na kapag abala ako sa eskwela o sa mga gawaing bahay. Pero bigla na lang may mangyayaring maliit na bagay na magpapaalala sa kanya. Halimbawa isang beses, habang naglalakad ako pauwi galing sa klase, nakakita ako ng kumpol ng damo na parang pulserang iniwan niya noon. Sa ibang tao, normal lang iyon. Pero para sa akin, tila paalala iyon na minsan may nagbigay sa akin ng bagay na ganoon. Isang batang kaibigan na nawala ng walang paliwanag. Minsan naman sa gabi, may ilaw ng alitaptap na mas maliwanag kaysa karaniwan at sa bawat pagginang nito, naiisip kong baka iyon ang paraan ni Ilyas para ipaalam na naririyan pa rin siya kahit hindi ko siya nakikita. Kahit hindi ko masabi sa lahat, may bahagi ng puso ko na naniniwalang hindi basta-basta umalis si Ilyas. Hindi siya tulad ng ibang batang lumilipat ng bahay o sumasama sa magulang sa malayong lugar. May kakaiba sa kanya noon pa man at ramdam kong hindi iyon mawawala. Pero pinili kong itikom na lang ang lahat ng hinala. Sa baryo kasi, kapag masyado kang nagsasalita tungkol sa mga engkanto o kakaibang nilalang, kadalasan pinagtatawanan ka o kinakatakutan. Ayokong tignan nila ako na para bang ako man ay hindi na rin kabilang sa kanila. Kaya itinago ko na lang ang mga alaala at hinala sa loob ng aking isip, saka pinilit na ituloy ang buhay. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago, ang damdamin kong may iniwang puwang si Ilyas sa pagkatao ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero kahit lumipas ang maraming taon, lagi kong iniisip na hindi iyon simpleng pagkakaibigan lang. May lalim na tila ba hindi kayang saklawin ng simpleng alaala ng kabataan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagkawala niya, pinili kong manatiling tapat sa alaala. Habang tumatanda ako, natutunan kong harapin ang katotohanang baka hindi na siya muling bumalik. Pero kasabay noon ay natutunan ko ring tanggapin na may mga bagay sa buhay na iniwan para magbigay ng marka, kahit hindi sila manatili habang buhay. Sa mga susunod na taon, naging tahimik ang baryo. Ang buhay ay bumalik sa dati nitong ikot. Araw-araw na gawain, pista, ani at pagkukwentuhan ng mga kapitbahay. Para bang isa lamang si Ilyas sa maraming istoryang dumaan at nawala. Ngunit para sa akin, hindi siya basta istorya lang.
Siya ang kabataang nagpaalala sa akin kung paano pakinggan ang musika ng hangin, kung paano bigyang halaga ang mga simpleng bagay, at kung paano makaramdam ng koneksyong lampas sa salita. At bagaman wala na siya, hindi ko maiwasang ipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang presensya kahit sa mga mumunting senyales na dala ng hangin o ng mga aninong dumadaan sa gilid ng gubat. Kaya nang tuluyan kong tanggapin ang pagkawala niya, natutunan kong ipagpatuloy ang buhay na may bahagyang kirot pero may kasamang pag-asa. Hindi man malinaw kung bakit siya nawala o kung saan siya napunta, isa lang ang tiyak, hindi natatapos ang isang kwento sa biglaang paglisan. May mga alaala na nananatili at minsan yun mismo ang dahilan kung bakit patuloy tayong umaasa na balang araw ang mga iniwang puwang ay muling mapupunan. At sa kaibuturan ng aking puso, naniniwala akong darating din ang araw na iyon. Habang tuluyan ng lumayo sa akin ang alaala ni Elias, natutunan kong unti-unti ring yakapin ang pagbabago sa buhay ko. Nagsimula na akong pumasok sa mataas na paaralan sa bayan. At dahil iyon ay malayo, kailangan kong maglakad ng halos 1 oras araw-araw. Ang pagod sa biyahe at pag-aaral ay nagdulot ng maraming pagbabago sa akin. Hindi na ako kasing laya ng dati na pwedeng maglaro sa ilalim ng mangga o tumambay sa sapa. Mas nakatuon na ang oras ko sa pag-aaral, pagtulong kay nanay at pag-aasikaso sa kapatid kong si Miko. Ramdam ko ang bigat ng pagiging mas matanda at kasabay nito, natutunan kong itikom sa puso ang mga alaala ng kabataan na iniwan na lamang ng panahon. Sa mga panahong iyon, nagsimula na ring dumating ang mga panauhin sa aking buhay. May mga kaklase akong palaging kasama sa eskwela. May mga bagong kaibigan na unti-unti kong natutunang pagkatiwalaan. Pero hindi rin nawawala ang mga tingin at bulungan ng mga lalaki sa baryo. Habang ako'y nagdadalaga, nagbabago rin ang paraan ng pagtrato nila sa akin. May mga batang dati kong kalaro na ngayon ay binibigyan ako ng maliit na regalo. Minsan ay bulaklak na pinitas sa daan. Minsan ay candy o kaya ay prutas mula sa kanilang puno. May ilan ding nag-aalok ng paghapid pauwi kapag galing ako sa bayan. Sa totoo lang, natutuwa naman ako pero may bahaging hindi pa rin kontento. Sa bawat ngiti ng mga bagong manliligaw, hindi ko maiwasang hanapin ang ngiting matagal ko nang nawala, ang ngiti ni Elias. Madalas akong questionin ni nanay, bakit daw wala pa akong sinasagot gayong marami naman ang lumalapit. Sa kanya, natural lang na sa edad kong iyon ay magkaroon na ako ng nobyo. Pero sa loob ko, hindi ko magawang palitan ang damdaming matagal nang nafabaon. Kahit hindi ko na inaasahan na babalik pa siya, mahirap pa ring ibigay ang puso sa iba. May mga gabi na naiisip ko, baka nga tama ang mga matatanda. Baka kinuha siya ng gubat. Baka hindi siya tao gaya ng akala ko. Kung totoo iyon, paano pa ako magtitiwala sa iba kung ang taong minahal ko noon ay hindi pala nakaugnay sa parehong mundong ginagalawan ko? Habang lumilipas ang mga taon, naging abala na ako sa iba pang pangarap. Naisip ko na dapat akong mag-aral ng mabuti para balang araw ay makapagtapos at makahanap ng maayos na trabaho. Malinaw sa akin ang hirap ng buhay namin, kaya hindi ako pwedeng tumigil sa kalahati. Si Miko rin, na mas bata sa akin, umaasa na ako ang magiging halimbawa niya. Kaya itinabi ko muna ang mga damdamin. Itinago sa isang sulok ng puso at isip ang lahat ng iniwan ni Elias. Ngunit kahit ganoon, may mga pagkakataong hindi ko mapigilan ang biglaang pagbalik ng alaala. Isang umaga, habang naguhugas ako ng pinggan, dumapo sa gilid ng bintana ang isang uri ng ibon na hindi ko pa nakikita. Mapusyaw ang kulay at kakaiba ang awit. Sa loob-loob ko, parang may paalala iyon mula sa isang kaibigang matagal nang nawala. Kahit gaano ko pigilan, may kirot pa ring bumabalik.
Sa eskwela, may isang kaklase akong nagkagusto sa akin. Mabait siya, masipag, at palaging handang tumulong. Madalas niyan ipasan ang mabigat kong bag kapag napapagod ako. Naging magkaibigan kami. At sa kalaunan, umamin siyang gusto niya ako. Pinilit kong ibalik ang ngiti, pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Sinabi ko na lang na baka hindi pa ako handa. Doon ko napagtanto na ang mga damdamin ko ay hindi basta mawawala sa utos o sa payo ng iba. Ang iniwan ni Elias ay parang bakas na hindi mabubura ng panahon. Kahit gaano ko pa piliting paguhin ang ihip ng hangin. Minsan, tuwing piyesta sa baryo, habang nakikipagsabayan ako sa kasiyahan ng lahat, napapansin kong lumulutang pa rin ang anino ng nakaraan. Habang naglalakad sa gitna ng mga ilaw at palamuti, biglang sumisingit sa isip ko ang tanong kung paano sana kung naroon pa siya. Ano kaya ang hitsura niyang yun? Nagbago kaya ang kanyang tindig? Kung naririto siya, baka siya ang kahawak kamay ko sa paglibot sa piyesta. Baka siya ang kaagapay ko sa lahat ng hirap. Pero wala siya. At lahat ng iyon ay nananatiling tanong lang. Sa kabila ng lahat, natuto akong umasa na ang oras ay may dalang sagot. Marahil, may dahilan kung bakit iniwan niya ako noon. Baka hindi pa ako handa o baka hindi pa tama ang panahon. Kaya itinuloy ko ang buhay ko nang hindi umaasa, ngunit hindi rin tuluyang sumusuko. Habang nagdadalaga ako at humaharap sa mas malalaking hamon, dala ko pa rin ang mga alaala ng kabataan. Mga alaala na nagsilbing paalala na minsan may isang taong dumating at nagbigay ng kakaibang saysay sa bawat umaga ko. At bagamat wala na siya, pinipili kong paniwalaan na may dahilan ang lahat ng iyon. Ang puso ko, kahit may sugat ng pagkawala, ay patuloy na umaasa na balang araw ang mga tanong ay magkakaroon din ng kasagutan. Isang dapitapon matapos ang isang araw ng pagtulong kay nanay sa pagtitinda ng gulay sa palengke, na pagdesisyonan kong dumaan sa gilid ng gubat pauwi. Hindi iyon ang karaniwang dinaraanan ko, pero parang may nagtutulak sa akin na doon maglakad. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng hangin ang naririnig ko. Habang naglalakad, napansin kong may kakaibang lamig na sumalubong sa akin. Hindi ito lamig ng simpleng hangin, kundi parang may kasamang bulong na dumidikit sa aking balat. Tumigil ako sandali at nagmasid, ngunit wala akong nakitang tao. Tanging mga punong nakatayo at kumikilos kasabay ng simoy ng hangin. Habang patuloy ako sa paglalakad, bigla kong namataan ang maliliit na liwanag na kumikislap sa pagitan ng mga puno. Akala ko noong una ay mga alitatap, pero napansin ko mas maliwanag at mas organisado ang kanilang paggalaw. Para silang may sinusunod na ritmo, naglalakbay ng sabay-sabay at pagkatapos ay biglang mawawala para bang nagtatago sa akin. Napakapit ako sa pulserang suot ko, ang iniwan ni Elias noon. At hindi ko mapigilang isipin kung may kaugnayan ba iyon sa kakaibang tanawing ito. Habang pinagmamasdan ko, nakaramdam ako ng kakaibang kirot sa dibdib, hindi dahil sa takot kundi dahil sa matinding pangungulila. Para bang ang mga liwanag na iyon ay gustong magpaalala sa akin ng isang taong matagal nang nawala. Maya-maya, nakarinig ako ng tila mahina ngunit malinaw na tinig. Hindi ko matukoy kung saan nanggagaling, ngunit para bang ito'y lumulutang sa hangin. Ang sabi, "Huwag kang matakot." Napalingon ako, ngunit wala akong nakitang tao. Nanindig ang balahibo ko, ngunit sa halip na tumakbo, tumigil ako at nakinig. Ang mga salitang iyon ay napakapamilyar, parang boses ng kababata kong si Elias. Pilit kong hinanap ang pinagmulan, ngunit walang tao sa paligid. Ang tanging kasama ko lang ay ang mga puno at ang malamlam na ilaw ng dapitapon. Nang tuluyang dumilim, nagsimula akong kabahan at nagmadaling lumakad pauwi. Ngunit habang papalayo, ramdam ko pa rin ang presensya na para bang may mga matang nakamasid sa akin
mula sa dilim ng gubat. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na binanggit kay nanay o kay Miko ang nangyari. Alam kong hindi nila akong paniniwalaan, baka isipin pa nilang ako'y nagkakaimahinasyon dahil sa pagod. Pero sa loob ko, malinaw ang pakiramdam. May koneksyon ang lahat ng iyon kay Ilyas. Hindi ko alam kung paanong nangyari, pero naramdaman kong hindi iyon basta pangkaraniwang gabi lang. Lumipas ang mga araw at hindi ko maiwasang bumalik sa parehong lugar. Hindi dahil gusto kong matakot, kundi dahil gusto kong muling maramdaman ang kakaibang presensya. Sa bawat pagdaan ko, ramdam kong may bumabalot sa akin na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi iyon pananakot, kundi parang proteksyon. Isang beses, habang naglalakad ako, nakakita ako ng aninong gumagalaw sa di kalayuan. Hindi ako nakapagsalita at natigilan lang sa kinatatayuan ko. Ang anyo ay tila tao, matangkad at payat, at tila nakatingin diretso sa akin. Subalit bago ko pa man ito malapitan, bigla itong naglaho kasabay ng pagsipol ng hangin. Mula noon, naging palaisipan sa akin ang gubat. Maraming gabi kong iniisip kung dapat ko bang ipagpatuloy ang paglapit doon o tuluyan nang umiwas. Ngunit ang totoo, hindi ko magawang iwasan. May bahagi ng puso ko na naniniwala na ang lahat ng kakaibang bagay na iyon ay may kinalaman sa pagkawala ni Ilyas. Parang ito ang paraan ng kalikasan para ipaalam sa akin na hindi siya tuluyang nawala. Ang mga bulong ng hangin, ang liwanag na kumikislap, at ang mga aninong nagtatago, lahat ng iyon ay tila nagpapakita ng paalala na may mas malaking sikreto kaysa sa kaya kong isipin. Sa baryo, nagsimulang kumalat ang mga kwento tungkol sa gubat. May nagsasabing may nakakita raw ng mga kakaibang nilalang na naglalakad doon tuwing gabi. Ang iba na may nagsasabing may mahiwagang nilalang na nagbabantay sa mga bata upang hindi sila mawala. Kapag naririnig po ang mga usaping iyon, hindi ko maiwasan ikonekta sa mga alaala ko kay Ilyas. Minsan, iniisip ko, baka nga hindi siya simpleng batang tulad ng iba. Baka totoo ang mga bulong ng matatanda na may mga batang hindi para sa mundong ito at isang araw ay kukunin sila pabalik ng kanilang pinagmulan. Habang lumilipas ang panahon, mas lalo kong nadama ang kakaibang ugnayan sa gubat. Hindi na ako gaano natatakot, bagkus nakaramdam ako ng kakaibang kapanatagan tuwing naroon ako. Para bang may bantay na hindi ko nakikita, ngunit laging naroon. At sa kabila ng lahat, malinaw sa akin ang isang bagay. Ang misteryong pumabalot sa gubat ay may kinalaman sa kababata kong matagal nang nawala. Hindi ko alam kung kailan ko malalaman ang totoo. Pero alam kong darating din ang araw na ang mga lihim na ito ay mabubunyag. Hanggang sa araw na iyon, mananatili akong nakikinig sa bulong ng hangin at nakamasid sa mga liwanag na naglalaho sa dilim. Umaasang balang araw ay magbabalik ang taong iniwan ng panahon. Isang gabi, galing ako sa bahay ng kaibigan kong si Lira. Kasama ko siyang nag-aral para sa nalalapit na pagsusulit. Kaya't gabi na ako nakauwi. Madilim ang daan, tanging liwanag lamang ng buwan ang aking gabay. Habang naglalakad ako, naramdaman kong muli ang malinamig na simoy na matagal ko nang nakikilala. Ang uri ng lamig na hindi dala ng hangin, kundi parang presensya. Tumigil ako sandali at doon ko napansin na parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa gilid ng gubat. Hindi ako agad natakot. Dahil sa loob ng maraming taon, sanay na akong makarinig ng bulong ng hangin at makakita ng kakaibang liwanag sa lugar na iyon. Ngunit na yung gabing iyon, may kakaiba. Mas malinaw ang pakiramdam na may taong sumusunod sa akin. Naglakad ako ng mas mabilis, pilit na hindi lumilingon. Ngunit bago pa ako makarating sa kanto ng aming bahay, isang anino ang humarang sa daan. Hindi ako nakapagsalita. Ang anyo niya ay matangkad. Ang katawan ay pamilyar, ngunit higit na matikas at matatag kaysa sa pagkakaalala ko.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nasilayan ko ang kanyang mukha. Halos hindi ako makapaniwala. Ang mga mata niyang dati kong nakikita noong bata pa kami ay ngayon ay mas maliwanag, kumikislap na parang may taglay na lihim na kapangyarihan. Ang kababata kong si Ilyas nakatayo sa harap ko, ngunit ibang-iba na ang kanyang anyo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o lalapit sa kanya. Siya naman ay tahimik lamang, nakatingin sa akin na para bang sinisiyasat ang aking buong pagkatao. Nang sa wakas ay naglakas loob akong magsalita. Mahina akong binanggit ang pangalan niya, Ilyas. Parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mumiti siya, isang ngiti na matagal ko nang inasam makita. Ngunit bago ko pa siya malapitan, bigla siyang umatras at lumingon sa gubat. Para bang may tinatagagong pag-aalinlangan. Tila ba naglalaban ang kanyang loob kung lalapit ba siya sa akin o iiwas muli. Sa kabila ng lahat, hindi ko hinayaan ang pagkakataon. Lumapit ako ng marahan at nang halos magkalapit na kami, malinaw kong nakita ang kakaibang liwanag na bumabalot sa kanya. Hindi iyong normal na liwanag, kundi tila nagmumula sa mismong balat niya, banayad at nakakaakit. Nang hawakan ko ang kanyang braso, malamig yun, ngunit may kasamang init na bumabalot sa akin. Hindi ako nagkamali. Siya nga si Ilyas, ang kabataang nawala noon. Ngunit bumalik na may dalang hiwagang hindi ko maipaliwanag. Hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding kaligayahan at ginhawa. Akala ko'y tuluyan na siyang kinguha ng panahon. Akala ko'y alaala na lang siya. Pero narito siya, buhay at nakatayo sa harap ko. Gusto kong magtanong ng sunod-sunod. Saan siya nanggaling? Bakit siya umalis? At bakit ngayon lang siya nagbalik? Pero bago ko pa mabuksan ang bibig ko para magtanong, siya na mismo ang nagsalita. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Hindi ako nawala. Kailangan ko lang lumayo noon. May mga bagay na hindi ko pa pwedeng ipaliwanag. Pero heto ako ngayon, bumalik, dahil hindi kita kayang kalimutan. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Parang lahat ng taon ng paghihintay at pag-aalala ay biglang bumalik sa akin. Naramdaman ko ang tibok ng puso kong matagal nang nanahimik. Muling nabuhay. Hindi ko na inisip kung totoo ba ang lahat o baka isa lamang itong panaginip. Ang mahalaga, narito siya at hindi ko na muling hahayaan na basta-basta siyang mawala. Ngunit bago matapos ang gabing iyon, muling umiba ang kanyang tingin. Tila may bigat sa kanyang mga mata. Parang may tinatagong lihim na hindi pa niya kayang sabihin. Sinabi niya na hindi pa ito ang tamang oras para ipaliwanag ang lahat. Ngunit nangako siya na babalik muli. At gaya ng dati, bago pa man ako makapagtanong, naglaho siyang parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nakatayo, hawak ang pulserang ibinigay niya noon, at muling nabuhay ang pag-asa sa aking puso. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako nagsalita tungkol sa nangyari. Natulog akong may ngiti sa labi, bagamat may kasamang lungkot na hindi ko pa siya muling mahahawakan kinabukasan. Pero isang bagay ang malinaw, hindi ako nagkamali sa lahat ng taon ng paghihintay. Totoo ang lahat ng naramdaman ko. Ang kababata kong matagal nang iniwan ako ay muling nagbalik at sa kanyang pagbalik, alam kong magsisimula na ang mga sagot na matagal ko nang hinahanap. Sa kaibuturan ng puso ko, dama kong hindi na siya muli pang maglalaho ng tuluyan. Ang gabing iyon ang simula ng mas malaking pagbabago at alam kong hindi na magiging katulad ng dati ang aking buhay. Kinabukasan, hindi ko na mapigil ang sarili kong balikan ang nangyari. Buong maghapon akong tuliro, iniisip kung totoo ba ang nakita ko o baka panaginip lang. Pero ang init ng hawak ko sa braso ni Ilyas, ang titig ng kanyang mga mata at ang lamig ng simoy na bumalot sa akin, lahat ay masyadong malinaw para maging ilusyon. Alam kong bumalik siya, ngunit iniwan din akong puno ng tanong. Kaya nang dumating ang dapit hapon, pinili kong muling dumaan sa gubat. Doon,
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, umaasa akong muli siyang lilitaw at hindi nga ako nabigo. Sa pagitan ng mga aninong gumagalaw sa ilalim ng mga puno, nakita ko siyang nakatayo, nakatingin sa akin. Hindi na siya nagtagong muli, bagkus ay lumapit siya sa akin na para bang alam niyang handa na akong makinig. Tahimik kaming nagkatitigan bago siya nagsalita. Sa pagkakataong iyon, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Kinuwento niya ang katotohanan na matagal niyang itinago. Hindi siya tulad ng ibang bata sa baryo. Simula pa noong una, isa na siyang engkanto, anak ng isang nilalang mula sa mundo ng mga talapangalaga ng kalikasan. Noon pa man, alam na niyang hindi siya pwedeng manatili ng matagal sa piling ng mga tao. Kaya't nang dumating ang panahon, kailangan siyang bumalik sa kanyang pinagmulan. Isang mundong hindi ko kailanmang nakita, sa ilalim ng mga puno at sa likod ng mga ilaw na lagi kong nakikita sa gubat. Habang nagsasalita siya, hindi ko alam kung matatakot ba ako o matutuwa. Totoo pala ang lahat ng bulong ng matatanda, ang mga alamat na ikinukwento sa gabi. Pero higit sa lahat, hindi ako makapaniwala na ang kababata kong minahal at inalala ay kabilang pala sa ibang mundo. Tiningnan ko ang kanyang mukha at nakita ko ang bigat sa kanyang mga mata. Sabi niya, mahirap ang desisyon niyang bumalik noon. Ayaw daw niyang iwan ako, pero wala siyang magagawa dahil iyon ang tadhana niya. Kinailangan niyang sumailalim sa mga ritual ng kanyang lahi upang maging ganap na tagapagbantay ng kanilang kaharian. At ngayong bumalik siya, dala niya ang panganib dahil ang pakikipag-ugnayan niya sa akin ay labag sa kanilang batas. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, mas lalo kong naramdaman ang kirot ng kanyang pag-alis noon. Pero kasabay nito, mas malinaw din ang dahilan kung bakit hindi ko siya nakalimutan. Hindi ako nagkamali sa lahat ng naramdaman ko. Hindi ako nag-isa sa koneksyong iyon. Minahal din niya ako kahit noon pa man. Nang sabihin niya iyon, hindi ko napigilang maluha. Buong panahon pala, iniingatan niya ako mula sa malayo. Ang mga ilaw na nakikita ko sa gubat, ang mga bulong ng hangin at ang malamig na simoy tuwing dumaraan ako noon. Lahat iyon ay mga paraan niya para iparamdam na hindi siya lubos na nawala. Umakbang siya palapit at marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Sa pagdampi pa lang ng kanyang balat, muling bumalik sa akin ang lahat ng alaala ng aming kabataan. Ang mga halakhakan sa ilalim ng mangga, ang pagtawa niya sa sapa, at ang ngiting lagi niyang iniiwan bago siya tumatakbo papasok ng gubat. Ngunit kasabay ng saya ay naroon din ang pangamba. Tinanong ko siya kung hanggang kailan siya mananatili. Napayo ko siya at marahang nagsabi na hindi niya alam. Ang kanyang pagbabalik ay hindi pa pinapayagan ng kanyang mga nakatatanda at kung matuklasan nila, maaari siyang muling kunin at hindi na ibalik. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili pa rin niyang bumalik dahil hindi na raw niya kayang itago ang nararamdaman niya para sa akin. Nang sandaling iyon, naghalo ang emosyon ko. Masaya akong nandito siya, ngunit natatakot akong muling mawala siya. Sinabi ko sa kanya na hindi ko na muling kakayanin kung bigla na lang siyang mawawala gaya ng dati. Ngunit ngumiti siya at marahang hinaplos ang pisngi ko. Sabi niya, na yung alam ko na ang totoo, mas malakas ang ugnayan namin. Kahit pa siya'y engkanto at ako'y mortal, hindi matutuldukan ng kanilang mga batas ang pagmamahal na matagal na nabuo sa aming dalawa. Nagtagal pa ang aming pag-uusap sa ilalim ng mga bituin. Kinuwento niya ang ilang bagay tungkol sa kanilang mundo. Isang lugar na hindi nakikita ng karaniwang tao, puno ng liwanag, musika, at mga nilalang na kagaya niya. Ngunit sa kabila ng ganda, mahigpit ang kanilang mga batas at madalas ay sinasakripisyo ang damdamin para sa tungkulin. Kaya nga raw bihira ang kagaya niya, na piniling sundin ang pintig ng puso kaysa sa utos ng kanilang lahi. Tinanong ko siya kung hindi siya natatakot na magalit sa kanya ang kanyang mga nakatatanda. Sagot niya, mas natatakot siyang mawala akong muli kaysa sa anumang parusa.
umuwi akong punong-puno ng emosyon ng gabing iyon. Hindi ko binanggit kahit kanino ang mga nalaman ko dahil alam kong mahirap itong paniwalaan. Sino ba naman ang mag-iisip na ang kababata ko pala ay isang engkanto? Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na ako nagduda. Lahat ng tanong ko noon ay unti-unti nang nasasagot. At higit sa lahat, mas naging malinaw sa akin ang isang bagay. Ang pagmamahal ko kay Ilyas ay hindi basta dala ng kabataan, kundi isang damdaming kahit anong pagitan ng mundo ay hindi kayang burahin. Sa gabing iyon, bago ako nakatulog, mariin kong hinawaan ang pulserang iniwan niya noon. Dati, simbolo lang ito ng pangungulila at alaala. Ngunit ngayon, isa na itong paalala na totoo ang lahat ng naramdaman ko. At kahit ano pa ang haharapin namin, alam kong mas malapit na kaming dalawa sa kasagutan. Mula nang ibunyag sa akin ni Ilyas ang katotohanan, mas naging malinaw ang lahat ng mga alaala at bulong ng nakaraan. Ang mga gabi ng aking pagkabata na puno ng misteryo ay ngayon ay nagkaroon ng anyo at dahilan. Ngunit kasabay ng kaalaman ay dumating ang mas matinding damdamin. Hindi na ako maaring magbulag-bulagan. Hindi ko na kayang ituring na simpleng alaala lang si Ilyas. Sa bawat pagkikita namin sa gubat, lalo lamang lumalalim ang ugnayan namin. Ang dating pagkakaibigang inosente ay unti-unting nahuhubog sa isang damdaming hindi na kayang itanggi ng puso ko. Madalas kaming magkita sa dapit hapon kapag ang araw ay nagsisimula ng magtago sa likod ng mga bundok. Sa ilalim ng mga bituin o sa lilim ng mga puno, doon namin binabahagi ang mga alaala ng nakaraan at mga pangarap para sa hinaharap. Minsan, binabalikan namin ang mga laro noong kami bata pa at sabay kaming tumatawa sa mga kalokohan na parang kailan lang nangyari. Ngunit may mga oras din na nauuwi sa seryosong pag-uusap. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking dinanas sa mga taon ng kanyang pagkawala. Ang pangungulila, ang paulit-ulit na paghahanap, at ang sakit ng pag-asa na tila walang kasiguraduhan. Tahimik lang siyang nakikinig at minsan ay makikita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos, marahan niyang sasabihin, hindi ko sinadya. Kung pwede lang, hindi kita iiwan kahit isang saglit. Sa mga oras na iyon, damang-dama ko ang sinseridad niya. Hindi ko kailangang pilitin ang sarili kong paniwalaan siya. Dahil ramdam ko mismo sa bawat salita ang bigat ng kanyang damdamin. At doon ko unti-unting natanto na ang lahat ng taon ng aking paghihintay ay hindi na uwi sa wala. Siya rin pala, sa kabila ng mundo kung saan siya nabibilang, ay ako rin ang laman ng kanyang isip. Ang mga gabing akala ko'y nag-iisa ako, ay siya palang nagbabantay sa akin mula sa dilim. Palihim na pinaparamdam na naroon pa rin siya. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng punong akasya, naglakas loob siyang magsalita ng bagay na matagal ko nang nararamdaman, ngunit hindi niya kailanman direktang binanggit. Sabi niya, minahal na kita noon pa man. Bata pa tayo pero ramdam ko na ang kakaibang koneksyon. At ngayon, kahit ilang ulit akong pinagsabihan ng mga nakatatanda, nakalimutan ang damdaming ito, hindi ko magawa. Pinili kong bumalik dahil hindi ko kayang ituloy ang buhay na hindi kakasama. Para akong natigilan sa narinig ko. Ang bawat salita niya ay parang hangin na bumalot sa akin at hindi ko na napigilang mapaluha. Ang damdamin ko para sa kanya na itinago ko sa napakahabang panahon ay ngayon ay nagkaroon ng kasagutan. Doon nagsimula ang aming palihim na pag-ibig. Walang nakakaalam, ni nanay o si Miko. Alam kong hindi madaling ipaliwanag sa sino man na ang lalaking matagal ko nang iniibig ay isang engkanto. Sa bawat pagkikita namin, dama ko ang kakaibang takot at kaba na baka may makakita o makaalam. Ngunit higit sa lahat, nangingibabaw ang kasiyahan. Sa mga sandaling iyon, wala akong ibang iniisip kundi ang naroroon siya sa tabi ko. Madalas, naglalakad kami sa gilid ng sapa,
Pinagmamasdan ang mga ilaw ng alitaptap. Sa bawat paghinga, dama ko ang bigat at gaan ng aming relasyon. Bigat dahil alam kong puno ng pagsubo, at gaan dahil sa wakas ay natagpuan ko ang taong itinadhana sa akin. May mga pagkakataon na nagtatanong ako paano kong malaman ng mga tao ang tungkol sa kanya. Hindi ba nila ako maiisipang baliw o napahamak? Ngunit sa bawat takot na iyon, pinapawi niya ng mga salitang puno ng katiyakan. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Hanggat kaya kong ipaglaban ito, hindi kita pababayaan. Ang tinig niya ay parang musika na nagbibigay sa akin ng lakas. At kahit hindi ko alam kung hanggang saan aabot ang aming kwento, pinili kong magtiwala. Sa mga sumunod na linggo, mas dumami ang aming lihim na pagkikita. Minsan nagdadala siya ng kakaibang bulaklak mula sa kanilang mundo. Bulaklak na hindi ko pa kailanman nakita, na kumikislap kapag tinamaan ng liwanag ng buwan. Ibinigay niya iyon sa akin at sinabing ito ang alaala ng ating mga gabi. At minsan, tinutugtog niya ang plautang gawa sa kahoy na para bang naglalabas ng tunog mula sa mismong hangin. Sa bawat nota, ramdam ko ang malalim na pagmamahal na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Habang mas lumalalim ang amin ugnayan, mas nararamdaman ko rin ang panganib. May mga oras na nahuhuli ko siyang tila nag-aalala. Palaging nakatingin sa paligid, para bang may sinusubaybayang iba. Nang tanuin ko siya, hindi niya agad sinasabi. Ngunit ramdam kong may tinatago siyang hindi pa niya kayang ibahagi. Kahit ganon, pinili kong huwag pilitin. Ang mahalaga, naroroon siya at pinipiling manatili. At sa bawat gabing kasama ko siya, mas lalo kong napagtanto na ang pag-ibig namin ay hindi na basta simpleng alaala ng kabataan. Isa itong tunay na pagmamahalan, handang suungin ang kahit anong hadlang. Sa kabila ng takot at panganib, pinili naming sundin ang pintig ng aming mga puso. At sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. May kasama akong haharap sa lahat ng hamon, kahit pa ang mundong kanyang pinagmulan ay hindi tanggap ang pagmamahalan naming dalawa. Habang mas lalong lumalalim ang pagkakaunawaan at ugnayan namin ni Elias, nagsimula ring pumutok ang mga bulong at tsismis sa baryo. Noong una, hindi ko ito pinapansin. Sanay naman ako na ang mga tao sa baryo ay mahilig mag-usap-usap, lalo na kapag may nakikita silang kakaiba. Pero nitong mga huling linggo, napapansin ko na mas nagiging lantad ang kanilang mga tingin at pabulong-bulong tuwing dumaraan ako. Minsan, naririnig ko pa mismo ang mga salita nila. Bakit daw gabi-gabi ay naglalakad ako papuntang gubat? May nagsasabi na baka may lalaki akong lihim na kinikita. Ang iba na may mas masama ang hinala, na baka raw ako'y pinaglalaruan ng mga engkanto. Sa tuwing maririnig ko ang mga iyon, pinipilit kong manatiling tahimik. Pero sa loob ko'y nararamdaman ko ang takot na baka tuluyang madiskubre ng lahat ang sikreto namin ni Elias. Isang hapon, habang naglalaba ako sa poso, lumapit sa akin si Aling Cora, isa sa mga matatanda sa baryo. Seryoso ang kanyang mukha nang sabihin niya na may nakarating daw sa kanya na nakikita akong palaging nag-iisa sa gilid ng gubat. Pinayuhan niya akong umiwas dahil mapanganib daw ang lugar na yon. Sa tono ng kanyang pananalita, dama kong hindi lang basta payo iyon, may halong pananakot na para bang sinasabi niyang may masama akong kahihinatnan kapag ipinagpatuloy ko pa ang pagpunta roon. Hindi ako agad nakasagot. Tumangulang ako at nagpatuloy sa ginagawa ko. Ngunit sa loob-loob ko, lalo lang akong kinabahan. Kinausap ko si Elias ng gabing iyon. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng naririnig ko. Tila may lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na rin ako nagulat sa naging sabot niya. Sabi niya, hindi na bago sa kanya ang mga bulong ng tao. Alam niyang hindi siya kailanman magiging lubos
natanggap sa mundong ito, lalo na kung malaman nila ang kanyang pinagmulan. Doon ko nakita ang bigat ng pasanin niya. Kahit gaano siya kalakas at kakaiba, tao pa rin siyang marunong masaktan. Kaya hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi kong hindi ko siya iiwan kahit ano pa ang sabihin ng iba. Ngunit kahit na malakas ang loob kong sabihin iyon, hindi ko maikakaila na sa puso ko ay may halong takot at pangamba. Paano kung dumating ang araw na hindi ko na kayang protektahan ang aming lihim? Paano kung mapilitan siyang muling lumayo? Dumating ang pista sa aming baryo at tulad ng dati, masigla ang lahat. May mga palaro, parada at kainan. Sumama ako sa mga kaibigan ko upang makisaya. Ngunit ramdam kong kakaiba ang tingin sa akin ng ibang kabataan. Habang nakaupo ako sa gilid, narinig ko ang dalawang dalaga na nag-uusap. Narinig kong binanggit nila ang pangalan ko at sinabing baka raw may kinahuhumalingan akong nilalang sa gubat. Natawa sila pagkatapos, ngunit sa akin ay tila tinutusok ang bawat salita. Hindi ko na napigilang lumayo at humanap ng tahimik na lugar. Doon, sa di kalayuan, muli kong nakita si Ilyas. Hindi siya kasama sa kasiyahan. Nakatayo lamang siya sa gilid ng puno, nakatingin sa akin. Doon ko muling naramdaman ang pinagkaiba niya sa lahat. Kahit isang tingin lang, alam kong sapat na iyon para mapawi ang lahat ng lungkot at pangamba. Ngunit hindi rin naging madali ang mga sumunod na araw. Si nanay mismo, isang gabi habang naghahapunan kami, ay nagtanong kung bakit madalas akong ginagabi sa pag-uwi. Hindi ko siya masagot ng diretsyo. Sinabi ko na lang na nagpapahangin ako sa labas at nagpapalipas ng oras. Alam kong hindi siya lubos na naniniwala, ngunit hindi na rin siya nag-usisa. Doon ko naramdaman na unti-unti nang humihigpit ang sitwasyon. Hindi na lang basta chismis, kundi nagsisimula ng magkaroon ng epekto sa aking pamilya. Sa gitna ng lahat ng iyon, dumating pa ang mas mabigat na usapan namin ni Ilyas. Isang gabi, nagtagpo kami sa ilalim ng mga bituin. Tahimik siya ng una, bago niya sinabi na kailangan niyang magpasya. Hindi raw siya makakapagtagal ng ganito. Alam ng kanyang mga nakatatanda ang kanyang mga galaw at baka sa mga susunod na araw ay ipatawag na siya pabalik sa kanilang kaharian. Napayat ako nang marinig iyon. Pinilit kong wag ipakita ang panghihina ko, pero hindi ko kayang pigilan ang mga luha. Sabi ko sa kanya, hindi ko na kayang mawalay pa muli. Ngunit mahigpit ang tingin niya sa akin at may halong lungkot at pangako ang kanyang mga salita. Huwag kang matakot. Anuman ang mangyari, hindi ko na muling hahayaang tuluyang maglaho ako sa buhay mo. Umuwing magaan ang katawan ko, ngunit mabigat ang puso. Parang may dumadagok na unos na paparating at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Alam kong hindi na maiiwasan ang mga pagsubok. Sa baryo, mas dumarami ang bulungan at sa kanyang mundo, mas humihigpit ang mga mata na nakabantay sa kanya. Para kaming nasa gitna ng dalawang magkaibang mundong pilit kaming pinaghihiwalay. Ngunit sa puso ko, malinaw ang isa, hindi ko kayang sumuko. Dahil sa lahat ng taon ng paghihintay, sa lahat ng sakit at pangungulila, sa wakas ay narito na siya. At anuman ang sabihin ng iba, hindi ko hahayaang mawala muli si Ilyas Saa. Hindi nagtagal, dumating ang gabing pinakahinintay at kinatatakutan ni Ilyas. Isang dapitapon, nagmamadali siyang sumulpot sa lugar namin sa gubat. Ngunit iba ang anyo niya noon. Hindi na siya payapang kababata na nakangiti. Ang mga mata niya'y puno ng kaba at halatang mabigat ang loob niya. Agad niya akong tinawag at nang marinig ko ang tinig niyang may halong panginginig, alam kong may hindi magandang balitang darating. Sinabi niya sa akin na dumating na ang mga nakatatanda ng kanilang lahi. Natuklasan na nila ang pagbalik niya sa mundo ng tao at ang kanyang ugnayan sa akin. Hindi na raw siya maaaring manatili dahil ipinapatawag na siya upang muling bumalik sa kanilang kaharian. Kung hindi siya susunod, maaari siyang parusahan o mas masahol pa, maaari rin akong madamay.
Parang gumuho ang mundo ko sa mga sandaling iyon. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin ko. Ilang taon akong nangulila, ilang taon akong umasa, at ngayong nandito na siya at muling bumalik, heto naman at kailangan na naman siyang mawala. Hindi ko mapigilang mapahagulgol, ngunit niyakap niya ako at mahigpit na sinabi, "Handa akong isuko ang lahat para manatili sa iyo." Sa simula, hindi ko maunawaan ang ibig niyang sabihin. Paano niya maisusuko ang lahat kung siya mismo ay hindi ganap na kabilang sa mundong ito? Ngunit doon niya ipinaliwanag na may isang paraan. Maaari niyang talikuran ang kanyang lahi at piliin ang pamumuhay ng isang mortal. Ngunit hindi iyon madali. Kapag pinili niya ang landas na iyon, mawawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan at ugnayan sa kanilang kaharian. Isa siyang magiging ganap na tao. Walang kasiguraduhan kung paano siya mabubuhay, ngunit makakasama niya ako nang walang balakid. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang bigat ng desisyong kailangang gawin. Hindi lang basta ito tungkol sa pag-ibig namin, kundi tungkol sa kanyang pagkatao. Kung pipiliin niya akong makasama, talikuran niya ang lahat ng kinagisnan niyang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Sabi niya, "Hindi ko kayang manatili sa kanila kung alam kong ikaw ay naririto. Mas pipiliin kong maging mortal kaysa maging walang kalayaan sa piling ng mga engkanto." Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa aking puso. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa dahil pinipili niya ako o matakot dahil baka ito ang magdala ng higit na panganib. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ko ang presensya ng iba. Biglang lumamig ang paligid at mula sa dilim ng gubat, sumulpot ang ilang nilalang na hindi ko pa kailanmang nakita. Ang kanilang anyo'y malatao, ngunit mas kahanga-hanga. Matataas, mapuputi ang balat at kumikislap ang mga mata na parang mga bituin. Sila ang mga nakatatandang engkanto. Kaagad nilang tinawag si Ilyas, mariing ipinapauwi siya sa kanilang kaharian. Galit at lungkot ang nakita ko sa kanilang mga mukha na para bang isang malaking pagkakasala ang kanyang ginawa. Sinabi nila, nilabag niya ang batas ng kanilang lahi at wala siyang karapatang manatili pa rito. Natakot ako, hindi dahil sa kanilang itsura, kundi dahil sa posibilidad na pwede nilang bawiin si Ilyas kahit laban sa kanyang kagustuhan. Nang marinig ko iyon, natigilan ako. Alam kong ito ang kanyang matagal ng desisyon, ngunit hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Tinanong ko siya kung sigurado ba siya. Tinitigan niya ako ng diretso at mahigpit niyang hinawakan ang aking mga kamay. "Oo," sabi niya, "ikaw ang dahilan kung bakit ako bumalik. Hindi na ako tatalikod." Ang bigat ng kanyang mga mata ay may kasamang tapang at pagmamahal. Doon ko naramdaman na wala na talagang makapipigil sa kanya. Pinili niya ako, higit sa lahat ng bagay. Umuwi akong puno ng halo-halong emosyon ng gabing iyon. Takot, kaba at pag-asa ang naglalaban sa aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa ritual o kung ligtas ba siya matapos ang lahat. Ngunit malinaw sa akin na ang kanyang pagmamahal ay mas malakas kaysa lahat ng batas na pumipigil sa amin. Sa mga gabing sumunod, hindi na ako mapalagay. Palagi kong iniisip kung paano isasagawa ang ritual at kung anong mangyayari kay Ilyas kapag tuluyan na siyang naging mortal. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang tiyak. Hindi na namin hahayaang muling paghiwalayin pa kami ng dalawang magkaibang mundo. Kung kailangang magsakripisyo siya, handa rin akong sumabay. Dahil para sa akin, ang kanyang pagpili ay hindi lang tungkol sa pagiging mortal, kundi tungkol sa pagmamahal na matagal naming pinanghawakan laban sa lahat ng balakid. Nang araw na sumapit ang ritual, hindi ko mapigilan ang kaba sa dibdib ko. Halos buong maghapon akong hindi mapakali, paikot-ikot sa bakuran at walang ibang iniisip kundi kung paano haharapin ni Ilyas ang huling desisyon. Nang magdilim na at ang buwan ay nagsimulang umakyat sa kalangitan, pumunta ako sa gubat kung saan kami huling nagkita. Doon,
Sa gitna ng mga punong nakapaligid at malamlam na liwanag ng mga bituin, naroon si Ilyas na tila nakahanda na. Sa paligid, may mga ilaw na kumikislap, mas maliwanag pa kaysa sa mga alitaptap na nakikita ko noon. Parang nagsisimula ng magbukas ang daan patungo sa mundo ng kanyang mga lahi. Lumapit ako sa kanya at bago pa man ako makapagsalita, hinawakan niya ang aking mga kamay. May lungkot sa kanyang mga mata, ngunit mas naninibabaw ang tapang. Sabi niya, ito na ang pagkakataon para ipaglaban ko ang pinili kong landas. Alam kong mahirap para sa iyo ang makita akong dumaraan sa ritual na ito. Ngunit mangako ka sa akin anumang mangyari, huwag kang bibitaw. Napakagatlabi ako at pilit na tumango. Hindi ko man alam ang eksaktong mangyayari. Handa akong manatili sa kanyang tabi. Mula sa dilim ng mga puno, muling lumitaw ang matatandang engkanto. Ang kanilang presensya ay nakapanghilakbot at nakapapigil hininga. May mga tinig na tila dumadaloy sa hangin, bumubuo ng musika na hindi ko maintindihan. Ang kanilang mga matay nakatuon kay Ilyas at sa kanilang paligid, unti-unting sumulpot ang mga simbolo na nagliliwanag sa lupa. Isa itong bilog na gawa sa liwanag na tila hinabi mula sa mga bituin. Dinala nila si Ilyas sa gitna at doon nagsimula ang ritual. Nakahawak ako sa aking dibdib habang pinagmamasdan siya. Sa bawat sandali, unti-unting naglalaho ang liwanag sa kanyang katawan. Ang liwanag na noon pa man ay tanda ng kanyang pagiging kakaiba. Para akong nasasaktan habang nakikita kong nawawala ang bahagi ng kanyang pagkatao. Naroon ang takot sa loob ko na baka kapag nawala na ang lahat ng iyon, hindi na siya magiging parehong Ilyas na nakilala ko. Ngunit kasabay nito, naroon din ang pag-asa na sa bawat kapirasong liwanag na naaalis sa kanya ay mas lalo siyang nagiging akin. Hindi na engkanto kundi isang mortal na pipiliin akong makasama. Maya-maya, nagsimulang lumakas ang tinig ng mga nakatatanda. Ang kanilang mga salita ay parang dasal, lumulutang sa hangin at pumapasok sa lupa. Nang tumingala ako, nakita kong nagbabago ang kalangitan. Ang mga bituin ay tila umiikot, lumalapit at nagiging bahagi ng ritual. Doon ko unang naramdaman ang takot na baka hindi ko na siya muling makita. Ngunit biglang lumingon si Ilyas at sa gitna ng lahat ng iyon, umiti siya sa akin. Isang ngiti na puno ng pangako na kahit ano ang mangyari, hindi siya lalayo. Habang nagpapatuloy ang ritual, nakita kong lumuluha na rin ang mga matatanda. Hindi dahil sa galit o galak, kundi dahil sa bigat ng pagpili ni Ilyas. Isa itong bagay na hindi madaling gawin, ang tuluyang talikuran ang kanyang lahi at lahat ng kapangyarihan. Nang marating ang huling bahagi ng ritual, lumiwanag ang buong gubat, para bang mismong buwan ay bumaba upang masaksihan ang lahat. Sumigaw ang mga nakatatanda ng huling salita at sa isang iglap bumagsak si Ilyas sa lupa. Napasigaw ako at agad siyang nilapitan. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahaplos ko ang kanyang mukha. Akala ko'y tuluyan na siyang nawala, ngunit dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Wala na ang liwanag na dati kong nakikita. Wala na rin ang kakaibang presensya sa kanyang katawan. Ngunit sa halip, nasilayan ko ang mga mata niyang ganap na tao, malambot at puno ng damdamin. Hinawakan niya ang aking pisngi at mahina niyang sinabi, "Tapos na. Ako'y isa na sa inyo." Hindi ko napigilan ang pagyakap sa kanya at sa unang pagkakataon, ramdam ko ang init ng kanyang katawan na wala ng halong kakaibang lamig. Isa na siyang mortal, isang ganap na tao. Nagsimulang maglaho ang mga matatandang engkanto. Isa-isa silang naglakad palayo at bago sila tuluyang mawala, narinig ko ang kanilang huling tinig. Hindi man namin naiintindihan ang lahat ng iyong pinili, nirerespeto namin ang iyong tapang. Maging masaya ka sa bagong mundong iyong sinumpaan. At sa huling pagkurap ng kanilang mga anyo, naiwan kaming dalawa sa gitna ng tahimik na gubat. Para bang kami na lang ang natitirang saksi sa lo.
Habang pauwi kami, tahimik kaming magkahawak kamay. Walang salita ang makapagpapaliwanag sa lahat ng emosyon sa gabing iyon. Takot, pangamba, pag-asa at higit sa lahat, kaligayahan. Nang marating namin ang kanto ng aking bahay, huminto siya at tinitigan ako ng matagal. Sabi niya, mula ngayon wala nang hadlang. Ngunit handa ka ba sa mga pagbabagong ito? Mahirap maging mortal, mahirap mabuhay sa paraang hindi ko kinasanayan. Ngumiti ako at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, magkasama na tayo. Sa gabing iyon, natulog akong may kapanatagan. Sa unang pagkakataong matapos ang napakahabang panahon, wala na akong takot na bigla na lang siyang mawawala. Sa bawat pintig ng puso ko, dama kong tunay na nagsisimula na ang bagong kabanata ng aming kwento. Ang engkantong minsang iniwan ako, na yon ay piniling maging mortal para lamang sa akin. Pagkalipas ng ritual, unti-unti ring nagbago ang araw-araw naming pamumuhay. Sa simula, hindi madali para kay Ilyas ang mamuhay bilang mortal. Noon kasi, sanay siyang hindi giniginaw kahit malakas ang ulan. Hindi napapagod kahit malayo ang nilalakad at hindi nagugutom ng madalas. Ngunit ngayong isa na siyang tao, bigla niyang naramdaman ang lahat ng ito. May mga gabing nanginginig siya sa lamig at kailangan ko siyang balutan ng kumot. May mga araw ding halos mawalan siya ng lakas matapos tumulong sa bukid. At sa unang pagkakataon, nakita ko siyang nagrereklamo sa sakit ng kalamnan, isang bagay na hindi ko akalaing maririnig ko mula sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng bagong karanasang iyon, hindi siya kailanman nagpakita ng pagsisisi. Sa bawat pagkakataon na nahihirapan siya, palagi niyang sinasabi na ito ang pinili niya at hindi siya natatakot. Ang sabi niya pa nga, sa bawat kirot at pagod na nararamdaman niya, mas lalo niyang naiintindihan kung gaano kahalaga ang buhay ng mga tao. At higit sa lahat, mas lalo niyang pinahahalagahan ang pagiging kasama ako sa araw-araw. Sa tuwing makikita ko siyang natututo ng mga simpleng gawain tulad ng pag-iigib ng tubig, pag-aani ng gulay at pagtulong kay nanay sa pagbebenta, napapangiti ako. Sapagkat ang engkantong minsang malayo sa aming mundo, ngayon ay natututo ng makibagay at maging bahagi nito. Gayunpaman, hindi pa rin kami nakaligtas sa mga mata ng ibang tao. Mas naging lantad ang bulungan at tsismis sa baryo nang tuluyan ng makita ng lahat si Ilyas. Wala na ang misteryosong liwanag sa kanyang anyo, ngunit hindi maikakailang kakaiba pa rin ang kanyang kagandahan. Maraming kababaihan ang napapatingin sa kanya at hindi maikakailang may inggit at pagtataka rin sa ilan kung bakit tila sa akin lamang siya nakatuon. May mga nagtanong kung saan siya nanggaling, bakit na yun lang siya lumitaw, at bakit parang wala siyang nakikilalang ibang kamag-anak. Hindi madaling sagutin ang lahat ng iyon, kaya't madalas ay ngumiti na lang kami at iwasan ang mga hindi kailangang paliwanag. Ngunit alam kong sa likod ng mga ngiti, ramdam din ni Ilyas ang bigat ng mata ng lipunan. Isang gabi, naglakad kami sa gilid ng sapa. Doon niya binuksan ang damdamin niya. Sinabi niyang ramdam niya ang panghuhusga ng ibang tao at ang mga mata na laging nakamasid sa kanya. Ngunit pagkatapos niyang sabihin niyon, agad niya ring idilugtong na wala siyang pakialam basta't kasama niya ako. Niyakap ko siya at sinabi kong sanay na ako sa ganitong uri ng mga bulungan. Matagal na akong pinagdududahan ng mga tao dahil sa madalas kong pagpunta sa gubat noon. Kung kinaya kong mag-isa, mas kakayanin ko ngayon dahil kasama ko na siya. Sa mga salitang iyon, ramdam kong mas lalong tumibay ang aming ugnayan. Lumipas ang mga araw at mas lumalim ang aming pagmamahalan. Ngunit kasabay nito, mas dumami rin ang mga pagkakataon ng pagsubok. Isang umaga, biglang dumating si Aling Cora sa bahay at hinarap si nanay. Sinabi niyang dapat daw ay bantayan ako ng husto sapagkat baka raw ako
ay naiimpluwensyahan ng isang taong hindi totoo ang pagkatao. Narinig ko iyon mula sa loob at halos hindi ko mapigilang sumabat. Ngunit bago pa ako makalapit, si nanay na mismo ang sumagot. Sa unang pagkakataon, narinig kong ipinagtanggol niya ako at si Ilyas. Sabi niya, hindi na siya bata para dayain at alam niya kung sino ang pinipili kong mahalin. Nadurog ang puso ko sa tuwa sapagkat ramdam kong sa kabila ng lahat, natutunan na ring tanggapin ni nanay ang katotohanan ng aming pagmamahalan. Ngunit higit sa pagtanggap ng pamilya, kailangang harapin din ni Ilyas ang sarili niyang pagdududa. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa malayo. Tila iniisip kung tama nga ba ang desisyong ginawa niya. Nang tanungin ko siya, sinabi niyang hindi niya iniisip ang pagsisisi, kundi ang kinabukasan namin. Bilang isang mortal na, wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang proteksyon mula sa kanyang lahi. Natatakot daw siyang hindi niya ako maprotektahan kung sakaling dumating ang mas mabigat na pagsubok. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabing hindi ko kailanman hiniling na maging perpekto siya. Ang gusto ko lang ay kasama ko siya at sapat na iyon para sa akin. Sa mga gabing tahimik, nakaupo kami sa ilalim ng buwan at tag-uusap tungkol sa hinaharap. Pinag-uusapan namin kung paano namin haharapin ang mga darating na taon, kung paano siya maghahanap ng trabaho, kung paano kami bubuo ng sarili naming tahanan at kung paano namin haharapin ang mga mata ng lipunan. Sa lahat ng iyon, ramdam kong hindi madali, ngunit higit na nangingibabaw ang pag-asa. May tiwala ako kay Ilyas at higit sa lahat may tiwala ako sa pagmamahalan namin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nakikita ang pagbabago sa kanya. Ang engkantong minsang tila malayo sa aming mundo ay ngayoy natututo ng ngumiti sa mga simpleng bagay. Sa halakhak ni Miko, sa init ng araw habang nagbubungkal ng lupa, at sa halimuyak ng lutong kanin sa hapagkainan. At sa mga sandaling iyon, alam kong hindi sayang ang lahat ng kanyang isinakripisyo, sapagkat ang puso niya na minsang nahati sa pagitan ng dalawang mundo ay buo nang ibinigay sa akin. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at bulungan, naging malinaw na sa akin na ang tunay na desisyon ay hindi ko lang pinili, kundi pareho naming pinanindigan. At doon ko natutunang ang pag-ibig na pinaglalaban ay hindi kailanman natatalo ng anumang takot, panghuhusga o hadlang. Sapagkat sa dulo, ang mahalaga lamang ay ang dalawang pusong handang magsakripisyo at manindigan para sa isa't isa. Pagkaraan ng lahat ng pinagdaanan namin ni Ilyas, ang matagal na pagkawala, ang mga bulong ng gubat, ang pagbabalik niya, ang ritual na nagbigay sa kanya ng pagiging mortal, at ang mga tsismis na kinailangan naming tiisin, dumating din ang araw na kinailangang harapin ang lahat ng tao ng walang pag-aalinlangan. Dumating iyon sa paraang simple, ngunit puno ng kahulugan. Isang umaga, dumating ang balitang magkakaroon ng pagtitipon sa baryo para ipagdiwang ang anihan. Lahat ng pamilya ay imbitado at walang makakaiwas. Sa una, nag-alangan akong isama si Ilyas, ngunit siya mismo ang nag-alok na sumama. Sabi niya, hindi na siya takot at oras na raw para ipakita na wala na siyang tinatago. Nang dumating ang araw ng pagdiriwang, ramdam ko ang tensyon. Sa bawat hakbang namin papunta sa liwasan, ramdam ko ang mga matang nakatuon sa amin. Ang ilan ay nagtataka, ang iba na may nag-uusap-usap. Ngunit sa halip na yumuko, taas noong kaming lumapit at nakihalubilo. Tinulungan ni Ilyas ang mga lalaki sa pagbubuhat ng mga sako ng bigas, at ako naman ay tumulong kay nanay sa pamamahagi ng pagkain. Sa gitna ng kasiyahan, nakita kong unti-unting nagbabago ang tingin ng mga tao kay Ilyas. Ang ilan na dati may duda ay nagsimulang ngumiti. Ang mga bata, sa halip na umiwas ay lumapit sa kanya at nakipaglaro. At sa bawat oras na lumilipitas, nararamdaman kong mas nagiging natural na parte siya ng aming mundo. Isang sandali sa hapon,
Habang abala ang lahat sa pag-aawitan at sayawan, biglang tumayo si Ilyas sa gitna ng liwasan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit agad kong naramdaman na may mahalaga siyang sasabihin. Humarap siya sa lahat at sa tinig na puno ng tapang at pagkamapagpakumbaba, nagsimula siyang magsalita. Sinabi niya na siya'y dumating sa baryo na may dalang lihim, na hindi niya agad maipaliwanag kung sino siya at saan siya nanggaling. Ngunit ngayon, bilang isa ng mortal, wala na siyang tinatago. Ang tanging nais niya ay ang makapamuhay kasama ko at ng aking pamilya, at maging bahagi ng komunidad. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang maluha. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit mula sa puso, at dama kong ramdam din iyon ng lahat ng nakikinig. Sa halip na panghuhusga, narinig ko ang masigabong palakpakan. Hindi ko akalaing mangyayari iyon. Ang ilan sa mga matatanda ay lumapit sa kanya, tinapik ang kanyang balikat, at tinanggap siya. Ang mga kapitbahay naman ay nag-alok ng kanilang tulong na para bang nais nilang ipadama na hindi na siya kailangang mag-isa. At sa oras na iyon, ramdam kong natuldukan na ang lahat ng pangamba at tsismis. Ang minsan engkantong tinatanggihan ng dalawang mundo ay ngayon ganap ng tinatanggap sa isang komunidad na dati puno ng pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang pinakahihintay naming sandali. Sa harap ng simbahan ng baryo, sa piling ng mga kaibigan, pamilya at kapitbahay, nagdaos kami ng kasal. Simple lang ang lahat, walang marangyang handaan, ngunit puno ng pagmamahalan. Nakasuot ako ng puting damit na hiniram mula sa pinsan ko, at si Ilyas na may nakabarong na inihanda ni nanay. Habang naglalakad ako papunta sa altar, nakita ko ang mga ngiti sa mukha ng lahat. Wala na ang mga matang puno ng pagdududa. Sa halip, nandoon ang mga matang nagbubunyi at sumusuporta. At nang magtagpo ang aming mga mata ni Ilyas sa harap ng altar, wala na akong ibang nakita kundi ang lahat ng taon ng paghihintay at sakripisyo na sa wakas ay nagkaroon ng katuparan. Sa aming pagharap sa harap ng pari, pinakinggan namin ang mga salita ng pangako. Nang oras na para magsumpaan, hawak ko ang kanyang mga kamay at tinitigan siya. Hindi ko kailanmang inisip na darating ang araw na makikita ko siyang nakatayo sa harap ko, hindi na isang mahiwagang nilalang, kundi isang mortal na piniling talikuran ang lahat para sa akin. At nang binigkas niya ang mga salita ng kanyang pangako, ramdam kong bumigay na rin ang lahat ng takot at pangamba ko. Ang puso ko ay puno ng saya at kapayapaan. Nang wakasan ng pari ang seremonya at ideklara kaming mag-asawa, halos hindi ko mapigil ang luha ng kaligayahan. Sa wakas natapos din ang lahat ng paghihintay. Pagkatapos ng tasal, nagpatuloy ang aming buhay bilang mag-asawa. Hindi naging marangya, ngunit masaya. Sa bawat umaga, sabay kaming gumigising upang harapin ang mga simpleng gawain. Siya sa bukid, ako naman sa pag-aasikaso sa bahay. Kapag gabi, magkasama kaming umuupo sa labas, pinagmamasdan ang mga bituin at minsan ay nagkukwento tungkol sa nakaraan. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming nararamdaman na ang lahat ng aming pinagdaanan ay may saysay. Ang lahat ng sakit, pangungulila at takot ay nagbunga ng isang pag-ibig na hindi matitinad. Ngayon, tuwing naiisip ko ang lahat ng nangyari, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang batang kababata na minsang iniwan ako ng walang paalam ay siya ring lalaking tumupad sa pangako ng kanyang puso. At sa bawat sandaling kapiling ko siya, alam kong hindi na kailanman ako nagkamali sa paghihintay. Sa huli, natutunan ko na may mga pag-ibig na sinusubok ng panahon at pagkakataon. Ngunit kapag pinaglaban, laging may masayang wakas. At doon ko nasabi sa aking sarili, sa harap ng lahat ng aming pinagdaanan, ang kabataang iniwan ako noon ay siya ring aking nakatuluyan. At sa kanyang mga bisig ko natagpuan ang tahanan na matagal ko nang hinahanap.